Ulit nga ulit. Wait lang. Yan mo lang kasama yan sa minutes. Kasama yan sa So minutes. today, we're gonna tackle about healthcare accessibility. So, Ron and Val, what's your thought about that? Healthcare accessibility, hindi ko lang sure eh. Pero sa Pilipinas, I think may mga Pilipino na hindi nakaka-access sa pangkalusugan kasi bunga na rin ang hirap nila, tas kasama pa nun, corrupt yun. Kaya mahirap tayong mga Pilipino sa kalusugan. Kaya nga, tsaka maraming mga kulang na facilities sa mga hospitals, gano'n. Tsaka Yeah. hindi rin sila na masyado, like pag kung mahirap ko din, hindi ka rin hospital. Diba? Yeah, agree ako sa inyong dalawa. So, sa Pilipinas talaga, kung mayaman ka, may panggamot ka sa sarili mo. Pero kung mahirap ka, mamamatay ka talaga sa sarili. Hintayin ka lang nilang mamatay. Kasi hindi lang masyadong inaano yung pag ano ka na, pag critical na yung condition mo. Wala silang gagawin. Kasi yung nakikita kong factor kung bakit hindi tayo masyadong open sa kalusugan or I guess yung mga tao hindi masyadong nakakapunta sa hospital kasi halos lahat ng hospitals may bayad sa tutusin lang. Even public hospitals. Totoo yan, meron. Ang hirap. Kahit nga yung ano naman tawag dun, yung sa Puerto, yung hospital ng Palawan, alam ko may bayad dun eh. Oo, may bayad. Grabe ka lang yata ng bayad na. And pag wala ka talagang pambayad, hindi ka makakaano doon. Pero sa tingin mo, Eka, halimbawa may pera yung Pilipinas para maging libre yung magiging effective kaya yun, na magiging libre yung nun. Oo naman, kasi sa totoo lang, malaki yung pondo ng Pilipinas. Malaki yung tax na binabayaran natin. True. Totoo yan, kaya sana sa susunod, kung sakali man na mawala na yung mga corrupt sa politics, yun. Sana maging maganda yung healthcare, accessibility natin sa mga ospital, lalo na sa mga homeless na mga bata, na mga pamilya, ganun. Yes, malaking factor talaga na na may healthcare accessibility tayo na yung wait lang. Kaya maganda na napapakinabangan natin ng maganda yung taxes natin na binabayaran. Para hindi lang yung mayayaman yung kayang magpagaling sa sarili nila, even the mga homeless at saka yung mga wala talagang kaya ay paggamot ng sarili nila. Second, may tanong ako sa inyo. Bakit sa tingin nyo yung kalusugan ng mga Filipino is hindi ganon ka-healthy compared sa ibang bansa? Kasi according sa mga kung ano-anong mga nabasa ko nakaraan, may mga batang malalaki, may mga batang maliit, may hindi pa pagka-balance, pati din sa mga matatanda. Kulang yung pero kulang yung nutrients nila sa katawan, tsaka depende sa kinakain nila. Because of Kasi dahil na rin sa lack of nutrients nga, at saka syempre makukulangan sila sa nutrients kasi wala silang wala silang pangkain. Yun. Wala silang pangkain. Wala silang pagkain. Oo. Kasi nga, syempre, malay mo, hindi rin sila nakakapagtrabaho, gano'n. Nahirapan sila makipagsapalaran sa iba't ibang trabaho, gano'n. Kaya, hindi rin talaga patas. So, maganda na, yung DOH or yung ibang public fair na, is magkaroon every week or every month ng, feeding program patawag doon? Oo, may feeding program. Yun. And hindi lang sana feeding program, kundi yung mga groceries na healthy, hindi puro canned goods, hindi puro noodles, gano'n. Kung ako sa kanila, yung pa-feeding program nila is healthy, gano'n, sabaw na may gulay, gano'n, kanin, hindi puro champurado, lugaw. Diyos ko, haluan naman ng gulay. Yun nga ang goal, kaya may feeding program para magkaroon ng nutrients. Diba? Nakaroon na ba kayo ng feeding program? Like, nasali na kayo sa mga ganun? Kami sa church namin, meron kami.
Ako hindi ko Kami pa kasi natatry. kasi sa mga katita ko, nagsasama rin ako sa kanya kung nagpapaano siya ng mga batang malnourished ganun. Tapos Saan? kulang sa height, nagsasama. Sa Nara, doon. Ikaw, nagsama nakasali ka na doon sa laro. Ako hindi pa, pero nilook forward ko siya na matry ko siya kasi sa pakiramdam, ang fulfilling kapag Oo. Grabe kapag ka, nakikita mo sila na kumakain kasi sinervan mo Oo. sila, gano'n. Kaya Diba? nakakitiyan sila. Ang ganda ang sa feeling. Ang cute nila Kaya mag-take. sana may improvement sa healthcare accessibilities natin dito sa Very Pilipinas. true. Totoo yan kasi sobrang hirap maging mahirap, guys. Nagtataka ako sa sarili nating gobyerno kung bakit hindi sila nagfo-focus sa mga tao. Kasi pansin nyo, di ba puro balita ngayon, flood control. Ang problema ngayon, yung kinalalagyan ng mga tao. Kasama na dun sa problem na yun yung healthcare. So nagtataka ako, how come na yung gumagawa ng mga program natin, hindi niya unang tinitignan yung mga kailangan ng tao. Gawa yung hospitals, yung mga kanilang pagkain. Yun talaga yung nakaka-confuse kasi di ba sabi sa balita, vicious budget? Kung budget lang din yung problema doon, then magkakaroon tayo ng tinatawag na unbalances. Kasi pag unbalanced yung project, ay yung mga funds, halimbawa, yung funds na mas marami, pinunta doon sa mga hindi naman kailangan ng tao, tas konti na natitira, then ultimately, tayo din yung talo doon. Yeah. Totoo, agree ako sa'yo. Ang hirap talaga, lalo na yung kapag nakaupo sa pwesto na yun is dapat nakatutok sa healthcare, pero hindi. Kasi nakukurakot nila, nasisilaw sila sa pera, sa kagustuhan nila. Inaano nila yung ano nila. Mas inuna sarili nila nilang yung kapakanan likes nila kasi mas gusto Sarili nila nila. yung wants Sa ibang nila. tao. Mas gusto nila yung wants nila kasi sa dapat na maayos na kalagayan ng Pilipinas. Ganun. Nasisilaw sila kasi sa pera, kaya nakukurakot. Hindi naman yung mga tasa sa kanila pumunta, di ba? Ay ba, ito naman ako, pag binigyan ka ng 1 million, anong gagawin mo? Unahin ko talaga healthcare. Yung mga taong nasa lansangan, unahin ko talaga sila. Bibigyan ko sila ng groceries na healthy, such as gulay, Paano kung sila marunong magluto? ganun. Ang gulay, pwede yan siya, lagain lang. Lagain ba yun? Di ba? Pwede Oo. yung steam, ganun. Makakain mo siya, basta may sausawan ka lang, ganun. Oo. Yun yung talaga pinakauna. Siguro kung kasya yung 1 million sa buong Pilipinas, ibubutin ko yung Pilipinas, mabigyan ng lahat ng homeless na tao Sabay namin na yan. walang makain, gano'n. Kasi ang dami talaga lalo na sa Manila talaga, kung titignan mo yung buong Manila, ang daming pulubig sa tabi-tabi lang. Totoo yun. Parang ang sakit ng Nakakaawa damdamin, sila. ganun. Nakakaawa sila. Kasi nga, syempre, yung iba na nakaupo sa politics, nagpapakasarap sa steak, araw-araw. Naka-salmon pa yan. Naka-salmon pa. Tapos, ang iba, ang Hindi nila lugar na pinamamahalaan nila, ang daming pulubi, ang daming walang makain, Diba, ang noodles daming lang. binabaha, di ba? Ang talaga, parang kumbaga konsensya na lang yun sa nakaupo sa pwesto. Ganun. Wala silang, Ano siya naawa, hindi sila no? tot, hindi nila iniisip yung kalagayan ng mga tao Oo. sa lugar nila na Oo. pinamamahalaan. Ganun. Ang buong Pilipinas eh, wala silang pakialam, di ba? Kahit na may na silang mahirap, wala silang ginagawa. Punta- Para lang, Nung nakita ko yung mga pagpunta ng mga politika doon sa wala man ng tulong, di ba? Parang tumutulong talaga. Punta lang doon sa lugar, mga kampanya, pag nanalo ko ang pera, Oo, yun Yun lang. talaga yung Kapag nagawa nila. sa tuwing nangangampanya nakikita mo lang sila tuwing nangangampanya sila, pero kapag dumating na yung kalamidad sa lugar, hindi mo na sila Wala. talaga makita. Totoo Totoo yan. talaga yan. Pero mo yung mga nabagyo tsaka na di ba? Na Na lindol, wala lindol. naman silang ginawa, di ba? kumbaga nonchalant lang sila. Nonchalant lang Lang sila. Yes. Ay, ikaw, Val, anong gagawin mo pag may 1 million ka? Tutulong ako sa mga tao, lalo na ako kasi pag nakakita ako ng mga nagsalansangan talaga, naawa talaga ako, umiyak ako. Kahit
kahit pag mga pulubi na manghingi sila ng ano, kung wala akong mabigay kasi nga wala rin akong ano, pero pag may 1 million ako, tutulong ako sa mga nasa lansangan, pagkakainin ko sila, like yung feeding program na yon. Kasi tumutulong din kasi kami ng ganun. Kaya yun gagawin ko. Feeding program sa mga tao, sa mga matatanda, sa mga bata, yun ang gagawin ko una. Para pag nagkaroon ako ng 1 million. Oh, ikaw, Roa naman, pag nagkaroon ka naman ng 1 million, anong gagawin mo? Matindi to ah. Pero yung uunahin ko talaga is yung ganun din. Unahin ko yung mga tao kapag ako yung makabakson. Ibabalanse ko kasi, halimbawa, sa ospital kailangan ng ganito, sa mga humanitarian kailangan ng ganito, para magkaroon tayo ng ano, halimbawa, disability taxes ko parang ganun. Para yung fund talaga na malaki para sa mga tao. Yes. Pero lang din magkaroon ng ganun eh. Balance ng sarili mo pati sa ibang tao at sa mga ospital, gano'n. Para di ka rin maano ka sinundan mo na kanila na punta na tapos ikaw wala. Sino nakakilala kay Zaldi ko dito? Ako. Kilalang kilala natin yun. Ganyan. Lahat tayo, Siya pa? kilala yan. Siya pa, di ba kilala? Nag-resign, di ba? Kasi Oo. ang dami niyang tinagong pera. Tsaka ayaw niya rin talagang madawit kaya siya nag-resign daw siya. Siya naman talaga ng mga pera na yan. Maletang pera. Tapos ang isang maleta, I think, 1 Ilang billion. billion Oo, yun? 1 billion. 1 billion ang isa. Billion ng isang gano'n naman ako. Nakapakita yun sa TV, di ba? Yung like yung pera na ano madami na lang. Nakita yun, nakita ko sa TV. Isipin mo sabihin na natin sa loob ng maleta na yun, ang dami mong pwedeng matulungan na tao sa pera na yun. Buong Pilipinas na, pwede mo naman tulungan. Totoo. Pwede mo sila mapatayuan ng, alam mo yun, yung pabahay ni Mayor na Oo. Okay, kahit yung ano ng bahay lang. para sa mga Bahay. homeless na tao, ganun. Mm. Pwede ka makapatayo ng ganun plus mabibigyan mo pa sila ng pagkain. Pero hindi nila yun naisip kasi nasilaw sila sa pera. Oo. Tsaka gusto nila sa Nalaan kanila nila lang yung sa maling pera. bagay. It's true. Tapos Sa nga ibig sabihin nun, wala silang pake sa healthcare accessibilities ng Pilipinas. Mm. Ang hirap nila ipagtanggol. may hirap talaga. Marami tayong pera. Lalo na may ano na. Kulang lang talaga sa paki. Totoo. Kulang sa ano, initiative sa pagpupusa na mag-ano sa mga tao, magbigay ng pagkain, ng damit, ng bahay, di ba? Hospital pa. Sa ospital, yung mga ano doon, mga gamit doon, walang magbabago, kulang pa din. Okay. So, pagkatapos lahat ng pinag-usapan natin, yung nakikita ko lang na ayaw ko sa gobyerno natin is maliban na nakatago sa atin yung mga iba may resibo tayo na ano sa ano nakikita natin. Eh bakit yung resibo ng mga funds wala? Kasi sa tingin ko may mga politics na nagtatago yun dahil ang gusto lang nila pera. And actually, mga negosyante na sila na pumasok na ng politics para mas dumami yung kita nila. Tapos hindi na nila nakita yung kailangan ng mga tao. And kasama na dyan, essentially is yung sa pangkasugan sa hospital. Miski nga yung sarili nating hustisya, hindi sila pinapakulong eh. Totoo yan. Hindi Pero sila kapag yung may hirap na tao, yung may kasalanan, kulong ka Tulong agad. ka agad. Oo. Wala pa Talaga. daw dalawang isip, di ba? Even yung mga nababalita na huhuli na nagnanakaw ng nyog, ng gulay. Kaya tinasalari na Ano, rally nga kinukulong nila, pero yung mga taong nasa politika na nagnanakaw ng milyon-milyon, hindi nila mapakulong. Grabe talaga. Kaya yung sa may rally nga ng lalaki, di ba? Ano yun siya? Yung ano na yun, fishbowl warrior ba yun? Oo, fishball yun. Ibaba Yung ang sabi, presyo ng ibaba ang fishball. presyo ng fishball. Grabe. Kano na ba yung fishbowl ngayon? Dos na ata. Isa? Oo, dos isa. Pero Alam ko, lima. tag-piso pa lang. Piso, dalawa nga yan dati, di ba? Oo, piso nga lang yan. Tapos kaya naging dalawa. Ano na? Ang mamahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Kaya di na ako magtataka kung bakit maraming nagugutom dahil na rin talaga sa taas ng presyo ng mga bilihin. Nalala, even mga gulay, ang tataas talaga ng presyo. Buti nga tayo, ano eh, di tayo nagugutuman, ganun. Totoo. May hospital Mas ano pa rin tayo, may Kahit pa paano, may libreng hospital pa rin tayo. Kaya thankful talaga tayo. Kahit mataas. Meron tayong makain, no?
Isa. Thankful pa rin tayo kahit papano kasi nakakakain tayo ng healthy araw-araw. Yung nabubusog tayo, 3 times a day kumakain. Minsan sobra pa sa 3 Sobra pa. times. Diba? Nakakabili pa ng mga gusto, di ba? Isa sa May ibang ano tao, tayo, wala may talaga. privilege tayo na walang iba eh. Kaya dapat maging thankful tayo. Pero syempre, dapat lagi natin ubusin yung pagkain. Kasi feel ko, pag hindi ko naubos yung pagkain ko, may mas lalong magugutom. Oo, Oo. ganun. Pero Parang alam mo yun, kukuha na sila sa damog. Alam mo yung pagpag? Oo. Yun. Ang daming nagkakasakit dahil sa pagpag na yan. Kasi leftover siya ng kaya mga nga tao. leftover, tapos may mga ano pa yun. Alam mo yun, may mga ano, tapos kinakain pa rin nila kasi wala silang makain. Alam mo yun? Iniinit na lang. Oo. Diba? Grabe na. Sobrang ano ng Pilipinas pagdating sa mga health. Ganun. Kung magawala Super, silang ano, pakidan. super corrupt na talaga sa'yo. Sobra-sobra na. Sobra na to. Hindi na to, ano. Hindi na siya tama. Iwan ko lang talaga. May mga kilala pa kayong politik na galing mahirap? Wala. Si ano ba? Yung ano? Sino yun? Wait lang. Yung nagpausa ng 2 joints. Sino na ngayon? Si Isko Moreno. Isko Moreno? Siya ba yun? Ay, oo, siya yun. Naggaling sa Talaga mahirap. bang galing ng hirap yung Nanggaling mayor siya, na yan? galing siya ng mahirap. Hindi ko alam kung Tapos kanino ko. binubuli pa yan ng bata siya. Oo. Hindi ko alam kung saan ko narinig yung kwento na yun. Basta yun, binubuli raw siya dati ng bata siya, di ba? Binubuli siya kasi mahirap lang siya, ganun. Basta yun, tapos yun, parang bigla siya pinasok sa TV. Ba yun? Oh. Sa TV. Tapos nung nakita siya sa TV, yun na, medyo nagsikat siya. Tapos nag-ano siya sa politika. Pumasok siya doon. Tapos siya na ngayon yung namamala ng Pasig ba? Manila. Manila. Mayor of Manila. Yun, Mayor of Manila. Ang ganda na ng Manila ngayon. May improvements. Buti nga siya nakakatulong siya sa Kasi, mga tao. ano nga yung, Tondo ba yun? Tondo. Yung maraming Mga eskinita, stall, mga ganun. stall ng Parang pagkain. Tondo ba yun? Hindi yan tundo. Hindi yun. Pasig. Tondo o Binondo? Binondo, siguro? Hindi ko Hindi, sure. Binondo. Lumon Chinatown yun eh. Ano pala? Kung saan nakatayo yung stall ni Nening B? Saan yun? Hindi ko rin alam. Around Sure, Manila basta yun yun. siya. Around Manila yun siya. Tapos maraming stall ng pagkain doon. Pinaalis niya yun doon, lahat ng ano. Kasi yung stall nila na yun, hindi nagbabayad ng tax. Yun, kumbaga illegal, gano'n, yun. Pinaalis niya, tapos pinalinis niya yung buong area. Yun. Pero saan Kasi ang kala nakakapagtrabaho? talaga ng area na yun talaga, kasi ang dami yung food stall, gano'n. Yun yung maganda niya nagawa. Hindi ko lang sure kung saan yung specific na lugar. Sa ibang Manila din, di ba, maganda na yung mga kalsada. Maganda na rin yung mga improvement na yung mga kalsada nila doon, di ba? Sa ibang lugar lang talaga, lalo na talaga yung flood control. Yes. Yun, yung flood Notorious. control. Ang grabe, ang lala. Wala na nangyayari. Apektado pa rin yung health ng mga taong na nasalanta ng bagyo at saka ng lindol. Kahit sa amin nga may may tawag dito baha. Kahit sa nasa bahay namin may baha talaga kayo hanggang dito na pa yun yung Gano'n ka ano? Kasi hindi rin kasi yun na ano po nang walang magandang drainage yun doon sa amin kaya hanggang dito yung baha. Hanggang tuhod. Hanggang tuhod. Hanggang siya. tuhod. Oo. Kaya pag bata talaga hindi pwedeng inaano sa loob lang talaga kami. Tapos umihi ka pa talaga sa baha, di ba? Diyos ko naman, magkakaroon ka na ng leptospirosis mo. Ihi ng tao pa yung naano mo. Tapos, Nagdala mga ihi ng daga. oo. Tapos may muwi. So pala sa may ano. Kadiri. Sobrang ano talaga. Sana talaga magkaroon ng improvements pagdating sa healthcare accessibilities ng Pilipinas. Kasi top 1 priority talaga natin maliban sa education is health talaga. Yes. Totoo yan. Pati sana, yung mga paligid, gano'n. Mapalinis ba na, maging malinis ba, gano'n? Hindi yung nasisingot natin, mga chemical. Tapos, mga usok-usok na. Parang nakakaano rin kasi, nakakaano rin na ng Isa din yan sa diba? mga factor kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit. Maduming paligid. Gawing paligid. Kaya tinan mo tayo, pag di ba pag maulan, like parang madaling magkaano ng mga nagalipad na hayop na yan. Parang pag pwede magkaroon ng dengue, madaling magkaroon ng dengue pag umuulan kasi Maraming mga namumugara ng oo, ganun, mga lamok.
Yun talaga yung Lalo na yung dengue talaga. Di ba marami na rin talaga namatay sa dengue? Dahil nga doon. Kasi mahirap din talaga magkaroon ng kunting ulan lang, babae na agad ng mga Lamok. ng mga lamok, ganun. Tapos maano nila sa mga bata, ganun. Eh paano pag yung bata na dengue, walang pera, ganun. Mahirap ma-cure ang dengue kasi hindi siya basta kasi hindi siya basta sakit lang, ganun. Kung mahirap ka, tapos nagka-dengue ka dahil sa ulan, dahil sa baha, ganun. Mahirapan ka magpagaling na kung walang suporta sa iyo yung mismong barangay nyo o yung mismong lugar nyo. Maski magbayad ka pa sa public hospital. Totoo yan. Ang hirap talaga. Tapos ang laki na agad ng bill mo sa Oo, kuryente, bill mo. ganun, kapag na-hospital ka. Kung na-hospital ka, Sana talaga sa susunod magkaroon ng ng improvements na about sa healthcare natin. Lalo na sa mga mahihirap talaga. Oh. Let's see. Kwentuhan ko kaya, kasi si mama ko, alam niyo na ba yung nangyari kay mama ko na yung, ay hindi pa. Ayun, alam ko yung mga teacher na yung nakakaalam na nangyari kay mama ko, lalo na si Ma'am Kakay eh. Pero yung nangyari kay mama ko, yung ugat niya sa utak, parang nabara, tas sumakit yung ulo niya. Tas una, pinadala siya sa Brooks. Second, dilipat siya sa Pento. Umabot ng tatlong operations na o talagang mahal. Tapos, ang nangyari nun yung total na gastos, nung nakita ko sa letter, umabot ng mga nasa 1 million plus. Ang Ang laki yan. Ay, talaga. kasing mahal na ng kotse Para sa namin. mama ko ba yung ganun, galaki. Tapos nagtataka ako, may DOH man si mama and all, pero PhilHealth? PhilHealth pala. Anong DOH? Yun yung program ng DOH. Pero bakit ang taas hindi binayaran ng government yung kay mama ko? Di ba kasi sa PhilHealth, binabayaran nila yung kalahati ba yan? Kalahati or I think 1/4 or 2/4 lang naman nila. Pero bakit parang hindi nagbawas? Hindi nabawasan yung 1 million na bill mo. Nabawasan naman kasi may company tayo. Pero the Yung rest, mismong bawas ng PhilHealth, wala. wala ata eh. Wala talaga. Kahit parang i-inquire siya sa ospital na may PhilHealth si ganito, si mama mo. Siguro nung in-inquire ni tatay, pero I don't think na walang nagbawas. Lahat talaga, hanggang ngayon, pag nagbawas pa mo, may bawas pa rin yun sa akin. Pero ngayon si mama mo okay na din. Okay na siya, nagsusumba na nga siya eh. Wow. Healthy. Zoom bodies pala to. Okay, healthcare accessibility. Masasabi ko lang sa healthcare accessibility sa Pilipinas. Yung alam niyo kung sa laro, mahina. Mahina ang Pilipinas. Totoo. Kung nasa laro ang Pilipinas, talo na tayo. Oo yan, talo na talaga. Kumbaga laglag na agad tayo eh. Alam mo kung bakit? Lahat nandito na. Kapaligiran natin lahat. Pwede pagkakitaan, problema ang pera na pupunta sa mga gahol. Gahol sa pera. Unsa. Pag napunta sa kanila, wala tayo magastos. Kaya sana mag-ayos yung mga natin. Sana Mga nasa politik. magboto kayo ng Magboto tayo ng maayos. tama, guys. Siguro kung tayo nagboto, kung 18 na tayo lahat, kung tayo magboto, magiging maayos siguro, no? Halimbawa, kung magiging president, let's see, sino ba yung pwede maging president natin na? Na maayos. Lenny? Maayos medyo mag-ano? Parang baka mamaya bigla tayo magkaano din. Wala siyang kontrobersya yan nung nakaraan kay Duterte. Wala ka masyado naririnig kay Lenny, malinis siya. Seryoso. Baka mamaya sinasabi mo mahinis siya pero hindi talaga. Lahat yun eh. Ewan na. Tingnan natin. Healthcare, kalusugan, hospital. Nakaka-stress pero kailangan nating harapin yung katotohanan. Totoo noon, agree ako sa'yo. So, dito nagtatapos ang aming podcast tungkol sa Healthcare accessibility.